presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
Sumunod sa kanyang utos, hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay maitapon. Ang maalab na alhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Palad ang tao na kay Yahweh ay maitakon. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Masaya, masaya, masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Talagang live. Buti na lang, microphone lang ang nakalimutan. Anyway, one more time. Good morning, Jesus. Kamusta na kayo, mga kapatid? How is your family? How is your wallet? Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. How is your wallet again? Overflowing. In Amen. Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. So again, mga kapatid, masayang-masaya lang, maganda ang gising. Kaya nga po nadala rin dito sa center natin ang pagpapalang yon ng kagalakan, bunga ng banal na Espiritu Santo. At sa araw pong ito, hayaan po ninyo na tayo muling gabayan ng banal na Espiritu Santo at patnubayan ang kanyang adhikain na maganap sa atin at sa pangalan ni Jesus, Diyos ang ating dadakilain. But before anything else, atin muna po tingnan yung ating memory verse for the week.
Ang ating memory verse for the week ay taken sa Lucas 6:46 at ang sabi dito ay ganito, "But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?" Thank you, Lord. Sa Tagalog naman, Sister Cora. At sa Tagalog, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang aking sinasabi? Praise the Lord. Lucas 6:46. Again, mga kapatid, pagbati ng mapagpalang umaga, araw sa lahat, mula po doon sa north, sa east, sa west, and south of the Philippines, family ng Kompi, at sa lahat po nating kasama ngayon, saan man po kayo naroon sa dako ng mundo. Nais po namin panalangin, ang inyong panalangin ay maganap, lalo po ang kalusugan ng katawan, ang ganap at masayang buhay, at yung pong ating spiritual growth ay magtuloy-tuloy. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid, at tayo po ay tumugon sa sinasabi ng ating Panginoon na yung Great Commission ay it's a command, pero it's a blessing na dapat nating sundin at dapat nating pagyamanin sa ating buhay. So, again, mga kapatid, ito po tayo, pagpapatuloy po tayo doon sa ating pag-aaral, tulad noong huling Tuesday, ang ating pong tinake up doon ay yung pong 7 indomitable spiritual provisions for our believers, for all believers. Pero bago po yan, siguro po ay nararapat lamang na tulad ng dati, tayo muna ay umawit. Tayo muna ay umawit. Thank you, Lord. Karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian. Dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitay sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa iyo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. Dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa iyo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa iyo. Praise the Lord. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. At sa pagbibigay mo ng buhay, ang iyong dugo ay ibinubos po para sa aming kaligtasan. Ang ating pong word for today ay una, hango sa Hebrews 10:19-20. Ito po yung, kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-bananan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. At sa wikang Ingles, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus,
by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh. Ang Hebrews 10:19 to 20. So as I was saying, ang ating pong pag-aaral ay bahagi noong 7 precious, indomitable provisions for all believers by our Lord Jesus Christ. At ito nga po ay ang mga sumusunod, i-recap lamang po natin yung 7 indomitable provisions para sa ating lahat. Ang una, yung name of Jesus Christ, hango sa Philippians 2:9-11. Ito po yung ating na-take up na last Tuesday. At ang pangalawa dito, the blood of Jesus, yung topic natin for today sa Hebrew 10:19 ating pong pagdudugtugtungin na yan. Ang susunod po dito yung the cross, which is found in 1 Corinthians 1:18, followed by the Word of God, and then the Holy Spirit, 6 is faith, and ang kahulihan ay yung good works sa Efeso 2:10. So ito na nga po tayo mga kapatid, pupuntahan na po natin ang ating pag-aaral, pero as usual, napakanda pong ating balikan para po lalong dumiin sa atin ang mensahe ng mga nagdaang pag-aaral. Ito nga po ay tungkol doon sa names of Jesus Christ, at yung name at saka title, halos po ay nag-i-interchange yun, pero ang pagkakaiba ng pangalan, isang pangalan lang talaga ang ibinigay. Yan ay walang iba kundi ang pangalang Jesus. Nagbigay po si Sir Cora noon ng isang acronym upang atin pong mas madaling maintindihan, mamemorya, ang sinasabi ng kapangyarihan ng pangalan ng ating Diyos. Yung pong kanyang acronym ay yung SSS, pensyon, sabi ni Pastor Alex. Ano nga ba, sister, yung unang S? Savior. Savior. So, yung unang S, ang ibig sabihin Save. ay, the name of Jesus is the power to save. So, kapag tayo merong maalala natin, na kapag tayo merong may sakit, o di kaya naman ay nasa bingit ng panganib, ang ating paglakbay, at lagi natin sinasabi, in Jesus' name. So, ang ibig sabihin, Lord, please save us. Ay isa palang correction. Ako'y naturuan ng aming mga matatanda na kapag kayo magdadasal na mga ganyan, please do not order o command the Lord to do it for you. Ang pinakamaganda daw gawin, ang sabihin ay, Lord, salamat po sa iyong pagliligtas. Lord, salamat po sa pagbibless mo sa pagkaing aming kakainin ngayon. Huwag yung, Lord, bless this and sanctify this food. Medyo baguhin daw natin, lagyan agad natin ang pagpapasalamat sapagkat yun po ay talaga namang naganap na. So, yung another S, Sister Cora, after save is? It spoils the work of Satan. It spoils the work of Satan. Ano ba ang work of Satan? John 10:10. Yan ay maghati, magnakaw at pumatay. So kapag ka nakaharap na sa atin, yung isang bagay na ikaw ay guguluhin ang iyong kapayapaan, aagawin ng iyong somebody, mahal sa buhay, o di kaya naman ay talaga ang gusto lamang ay magnakaw ng anumang meron ka ng bigay na ni Lord, we can pray that effectively in Jesus' name. At ang pangatlo sa SSS, Ay yung supply every need. yun. Ang pangalan ng Jesus ay isang keyword para yung supply na kailangan natin, na available naman sa ating Panginoon ay mabuksan na. Mga durungawan ng langit. Purihin ng ating Panginoon. Then also, nagbigay din si Sister Cora nung acronym doon sa other significant thing about the word of name of God. Ang sabi niya doon, yung acronym niya doon ay yung word mismo na Jesus. Jesus. Ang unang J, yun daw ay, ang ibig sabihin this is a justified declaration because yung pangalang meron nito ay mismong siya ay justified sa lahat niyang ginawa. Ang kanyang kabanalan, ang kanyang pagligtas sa atin. Kaya nga pag sinabi natin, in Jesus' name, this is a justified declaration. Hindi ka pwedeng magkamali dito. Doon naman sa susunod na letter E, ang sabi naman doon ay Exalted. exalted. This is an exalted declaration also because yung tao, yung Diyos na narito ay exalted na in heaven. Exalted in heaven. Kaya ito na pinakamataas na pagpupuri sa ating Panginoon. So, sa Jesus, yung unang S, ang ibig sabihin doon ay Yung supreme name. the supreme name above all name. Kaya ikaw ba'y meron pang tatawagin? Dati-rate, inay. Pero ngayon, Jesus, in Jesus' name. No? Para wala ka ng ibang pupuntahan pa kundi doon sa maximum na, sa supreme name.
So yung you, ang ibig sabihin daw naman Yung ay unlimited supply. unlimited supply. Kanina sabi natin, unlimited supply. Pag binanggit mo ang pangalan Jesus Christ, alam na niya kung anong iyong kailangan. Sabi nga sa Malakay 3:10, bubuksan na niya mga durungawan ng langit. That's part of naming that name, Jesus Christ. At yung huling S, ang sabi doon ay Submit the will of God. submission to the will of God because we know that God knows best. Yes. Meron tang warning na sinasabi dito, mga kapatid, no? So anong key? Ang key dito ay hindi basta ito magagamit ng sino pa man. Kaya mga kapatid, tayong mga narito na kay Lord, ito'y talagang buong kalayaan, buong makapangyarihang nagagamit natin dahil tayo ay authorized. Sino ba yung authorized? Ang authorized, of course, ay yung sinasabi na if you believe, yan ang mga authorization dito eh. And then, ang sabi dito ay, if you are born again, and we all believe, we are believing, and we are all born again. Outside of this, there will be what we call the spiritual forgery. Pinurge mo yung pangalan ni Jesus Christ. And if you will do that, anong ibig sabihin noon? Delikado ka na doon. Because you are using the name of God in vain. Kasamahan yan doon ha. The name of Jesus, pag ginamit mong hindi naman pala kayo authorized, just for the purpose of gaining on your own favor, at hindi pwedeng may panalangin dito na in Jesus' name, sana po yung aking kaaway ay mapaganito. Hindi po pwede ang ganon. That is maling-mali. Perjury yan. You are not authorized. Ano pa ba ito? Yung mga bagay na hindi sa kanyang kalooban. You should not, you must not use the name of Jesus. Lord, ito po ay one time lang naman. Big shot lang ho ito. Kaya ako, in Jesus' name, pinapanalangin ko pong ibalik ninyo sa akin yung lahat ng bentang ito for this month nang ako po mag-tap. Hindi rin po pwede ang ganun, mga kapatid ha. It's always glorifying the Lord. Use the name of the Son to glorify the Father. So yun po ang ilang mga paalala doon sa ating napag-aralan. At ngayon nga po, tayo tutungo naman ngayon doon sa pangalawa. Ang pangalawa naman ay kay Jesus Christ pa rin nanggaling. Ito yung most precious blood of our Lord Jesus Christ. Let's talk about blood. Kaya tayo nakapula, di ba? Oo nga pala. Thank you, Lord. Dugo. Kami po yung naka-red, blood red. Talaga intentionally to overemphasize kasi may kulang pa po sa amin eh. I-detox pa kasi yung iba namin dito sa loob. Kaya yung aming paghingi ng paglilinis ay amin pong inuulit-ulit. So, salamat sa paalala. Salamat sa regata at merong ganitong kulay. Anyway, as I was saying, yung blood, napakahalaga. Sa tao, pagka ikaw ay kinulang, lumabis na wala ang iyong blood, mamamatay ka. Ano ba yung blood? Ano ba ang function ng blood? Ang function ng blood is something from the heart, ipapump out yan, may daladala yan, oxygen, nutrients, water, papunta doon sa mga tissue, sa mga organ natin. At ang kamangha-mangha nito, pagbalik niyan, halimbawa, nagpunta yan dito sa hinliliit natin, ito'y sasagad dito because there is a vein. Pagdating daw dito, pagbalik niyan, carried na niya yung mga toxic, yung mga dumi. Pagkatapos, i-exit na natin yan sa perspiration, sa urine, sa lahat. At yun ang kamangha-mangha. This is para bang picture din ng ginawa ng Panginoon sa atin. Dinala ang nutrients sa ating kaluluwa, sa ating buhay. Pagkatapos kinuha ang lahat ng masama sa atin. At itinapon, hindi na niya ito muling maalaala. So yun ang mga ilang bagay tungkol sa kahalagan ng human blood. Meron pang mga terms, Mami, ano ba yung, by the way, ikaw ba'y nagpa-blood chem na? Yung tulad ng ating usapan? Hindi pa. O sige, meron ka pang hanggang Pero ikaw, tapos na. Oo, kasi mga Thank kapatid, you, Lord. thank you Lord, maglalagay ulit kami ng sanib na kwento sa personal ng mula para huwag magkamali. Kasunduan po namin na magpapa-blood camp kami ngayong buwan ng Mayo. Kasi buwan ng Mayo is our birth month. So, kami nagkasundo nung isang araw, ako lang natuloy at yun nga, hindi pa siya. So it's a covenant, dapat maganap yun. Kasi isa lang kami kinakain, kaya most probably, isa din ang patutunguhan ng aming kalusugan. Magandang balita, ako naman all clear na. Thank you Lord naman talaga. Thank you, Lord. Ulit ko na, no? Ngayon, Lahat dapat ay normal. Lahat ay normal. Kaya lang,
pagkatapos mo makuha ang result, kumain ka naman uli ng kumain. Aba, eh. Sabi mo, celebration. Hindi naman, hindi naman. Yun, so San Jose magpapa-blood card ngayon, napuyat na mat sa gawa nga ng pag-aaral. Anyway, hindi pag-aaral. This is the will of God. Some other time, next Tuesday siguro. Pero invitation po sa ating mga kapatid, ha? Kung kayo po ay, ano man ang inyong feeling, lalo po mga senior citizen, magkameron ng regular blood testing sapagkat sa blood po talagang nakikita ang pinaka-reliable na condition ng ating katawan. There are other means, saliva, urine, pero sabi nga ng mga doktor, yan ay palagi ng sa blood. Lagi pong sa blood dyan. Meron tayong pinatawag sa blood na, ano ba yung red cell? Narinig mo na yan, sweetheart? Yes. Yung red cell, white cell. White cell, parang lie. Yung pagsasinungaling, there is a white lie and there is a red lie. Pero dito naman, yung red cell, ito daw yung nagke-carry ng oxygen sa mga tissue, yung carbon dioxide sa ating mga lungs. So it carries all the nutrients na kailangan. At ang sabi pa dito ay kapag yan ay, ano ba ang explanation dito? Yun namang white cell, iyon ang immune cell. Opo, yun ang nagdi-describe ng illness, ng disease. At ito yung sa technical term, medical term, ito yung tinatawag na leukocytes, C-Y-T-E-S. So siguro dito ang pinagmula nung may deficiency sa white cell, yung leukemia, which is sickness of the blood, marahil ay dito kinuha. So dapat ang ating immune system ay palakasin at lahat ng ito red and white cell natin ay ating ipa-examine nang sa gayon ay ating makita kung ano ang dapat natin gawin. Huwag matatakot kasi yung susunod na mga lesson, ito po'y iniligtas na ng Diyos lahat ng bahagi ng ating katawan. Paniwalaan lang natin. Huwag nating sabihin na, ay ano lang yan, para bang yan ay, ano ba yun? Worded, para bang kwento lang yan. Pagkatapos po ng lesson ito, we pray that all of us will believe na halimbawa, yung pagdugo, meron palang internal bleeding sa ginawang pagpaparusa sa atin ni Lord. Yung pagbugbog sa Kanya, merong internal bleeding. Ano naman ang nire-represent noon at ano ang ginagamot noon at pinagaling na kung ikaw ay maniniwala. Lagi nang ito'y by faith Hindi mo nakikita pero pag narinig mo at pinaniwalaan mo yung mismong dugo ni Kristo na gumanap diyan, ginanap diyan, yun ang kapangyarihan magbibigay sa atin. It's always by faith. And that faith is very, very strong. Well, anyway, yun namang blood of Jesus Christ is naiba kaysa sa tao. It is unique. It is clean. Pure. Walang blemish. Walang halo. And this is not the seed of a man. Wala itong marka ng seed ni Adam, ni Adan. Kasi lahat ng galing sa seed ni Adam, yun ang nagmana ng mga kasalanan. Since hindi siya nagpunta sa seed ni Adam, but from the seed of a woman, because here, what is involved is the Holy Spirit and the woman. So, wala itong marka ng kasalanan ni Adan. And this all, lalo namang wala itong marka ng kadumihan ng dugo ng mga hayop na noon ay ginamit mo ng symbolism para ang kabayaran sa kasalanan ay maganap sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo na atin. So, yung susunod nating mga pag-aaral ay tungkol doon sa wonderful and the powerful characteristic of God's of Jesus' blood, the most precious blood of Jesus Christ. There were several terms o name na binigay kay Jesus Christ's blood. Doon sa Hebrews 10:19, yung nasa ating binasa, ito yung the blood of Jesus. Meron ding nagsabi na ito yung the blood of Christ. Bagamat they are the same, pero ine-emphasize na on several occasions, different name, one word added, one word subtracted, pero the same meaning. This is the most precious blood of our Jesus Christ. Sa 1 Peter 1:19, dito nga nabanggit yung the precious blood of Jesus Christ. At dun sa 1 Peter 1:2, 1 John 1:9, yung the blood of Jesus Christ. So, they mean just the same. No other blood and no other thing can be most precious than the precious blood of our Lord Jesus Christ. So again, mga kapatid, doon sa
Hebrews 9:13 to 14. May binabanggit doon, again, tungkol sa dugo ng ating Panginoon. Hebrews 9:13 to 14, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ng abo na ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo, ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Hebrews 9:13, 14. At sa Leviticus 17:11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubo sa kanyang buhay. Ang dugo ay always related to the blood. Kaya ang blood ay napakahalaga sa ating Diyos. Kaya ito part ng condition of our salvation. Yung pananalig tungkol doon sa dugong ibinuhos ng kanyang anak sa krus. Kapag ito'y taken for granted, saka lamang dumidiin kapag Holy Week, tayo ay napakalaki ng pagkakaligaw. Napakahalaga ng dugo ng ating Panginoon upang ito'y hindi natin bigyan ng emphasis sa araw-araw nating buhay. The blood refers to, in this scripture, yung sa ating binasa, yun ang blood ng animals that is used for sacrificial and to atone for the sin of the Israelites. But the life of human is also in the blood. Sabi dito ay, the blood of animals under the Old Covenant was efficacious. Ibig sabihin, mabisa rin. Meron din atoning something for the sin. God gave this power to the blood of animals, not that it has such power in it. Hindi kanya yung power na yon. It's part of what is in the mind. But it was just a shadow. So, ibig sabihin ito ay prelude. Ito ini-introduce na anytime from now, ito na ang darating na reality to come, the blood of Jesus. Parang tayo may pattern at may batas na ginawa. Batas na ginawa ng Diyos na ang kasalanan ng tao para maapis ang kanyang kalooban, mag-aalay ka ng dugo ng hayop. At the same rule, the same command, the same law, yun din naman ang kanyang sinunod. What do we mean by this? Pwede namang ang pagliligtas sa ating mga kasalanan is by the word, the powerful word. Okay, quits. By now, lahat kayo ay banal na. Hindi po pwede yun kasi may in-establish yung batas. So yung batas na yun ang dapat ay masunod din upang mailigtas ang tao. Again, that batas is ang dugo ang magliligtas sa lahat ng kasalanan, ang maduduming dugo ng tao. So wala itong binaliwala ang kanyang sariling batas. Ito yung kanyang sinunod upang maging justified nga ang pagkakatubo sa atin. If the blood of animals could atone for people's sin in the Old Testament, how much more the blood of Jesus Christ? If the blood of animals had been adequate or perfect, there would not have been the need for the shedding of the blood of Jesus Christ. Yun, ang sinasabi. Kung yung dugo ng hayop, gaano man kalinis ang pagkakaalaga dito, kasi ang mga kondisyonis dito, aalagaan mo yan ng 1 year. No blemish, walang pulgas, walang sakit, para masiguradong malinis. Kahit pa gano'n ang gawin ng tao, lagi at laging yan ay merong blemish, meron itong dumi na nandyan. Kaya it will never be purely 100% qualified to save mankind. So, well anyway, bago tayo magpatuloy-tuloy, let us remember that the blood of Jesus Christ is not just a historical event, but a living, powerful reality that continues to shape our lives even today. Yung blood ni Jesus Christ na yun is not an event to be remembered during Holy Week, pero no, the most important thing is the message and what happened during that time, and even today, patuloy na ang makapangyarihan dugo ng ating Diyos ay mayroong ginagawa sa atin. It is a source of blessing, the bridge to our Father, and a means of becoming clean. Let us open our hearts to these truths and allow them to transform us from inside and out. When we think about the sacrifice of Jesus, we often focus on the pain and suffering He endured. Parang ganon, ako kabilang doon, para pag naalala mo yung cross, yung dugo, para bang nakapokus ka lamang, kawaawa naman ng aking Diyos, para bang pain and suffering.
Yun ang lagi nating maisip. So, to start it, i-shift natin yan ang ating perspective a little bit. Hindi, yun yung napakahalaga. Yung maalala mo ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. But just for this lesson, para lang ma-calm down ako, kayo, sa pag-aaral, let's look at the blessing that flowed from that sacrifice. Tingnan natin yung blessing na naganap sa mga pangyayaring yon. So, the blood of Jesus is spelled out on the cross, is a source of countless blessings for us. All of this can be summarized into 4 groups. Yung mga blessing na yan, sa 4 groups ito masasummarize natin. One of the most profound blessing we receive through the blood of Jesus is forgiveness. Ito yung kapatawaran. Sa Old Testament, sabi nga natin kanina, the blood of animals was used to atone for sins. At alam na natin itong lahat. But this sacrifice had to be repeated year after year. Year after year. They were a temporary solution. At I do believe that even the people na nagkaloob noon, naghandog, umattend ng ritual, ay parang, I do believe, yun lang ay akin, na sige lang, at pagkatapos niyan ay kakasala uli, because next year, pwede naman uling mag-offer. Pwede naman uling mag-offer for the forgiveness of our sin. So, but when Jesus shed His blood on the cross, He made once and for all the sacrifice. His blood cleanses us from all the sin. It doesn't matter what you have done, how bad you think it is, how long you have been doing that. The blood of Christ can forgive you. Paano ba yung bahagi ng pag-aaral sa parting huli? Sabi dito ay yung blood ni Abel nang mabaon sa lupa, it keeps on crying, ipagtanggol mo ko, O Diyos, revenge for what my brother did to me. Yun ang dagdag lang na pagkakasabi. Pero yung blood ni Jesus Christ, nung ito'y pumatak sa lupa, ang ikinakry nito ay, forgive them, Father, for they don't know what they are doing. And that's still what we can hear. Ang sabi ng isang manunulat, si Spurgeon ba to? Sabi dito, do not worry if you don't know what to pray for, if you don't know what to ask for, but just believe on the power of the blood of Jesus Christ, and that blood will pray for you. And that prayer is, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. The praying blood of our Lord Jesus Christ. So, the blood of Jesus Christ cleanses you. Kaya kung linisin natin ang banal na dugo ni Kristo, lahat ng yan, if we believe. Another blessing you receive through the blood of Jesus is reconciliation. Yung muli ating pagkakaugnay sa Ama. Kasi may puot ang langit dahil sa ginawa natin mga kasalanan. At pangalawa, yung ginagawa natin sa kanyang anak until now. Kaya lamang, ang sabi nga ay, peace be with you. Yun ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya tayo nakakatawag ng Abba Father, Ama namin, sumasalangit ka. Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa ating Diyos. Paulit-ulit na sinasabi. Kasi kung ikay nagkakasalang paulit-ulit, inihiwalay mo yung sarili sa ating Diyos. Ito yung nagkikreate ng sangga ng barrier that we cannot cross on our own. But the blood of Jesus Christ breaks down that barrier and it brings us back into the right relationship with God. We are once enemies of God, but through the blood of Jesus Christ, we are now His children. Again, mga kapatid, paulit-ulit na naririnig ang mga salitang ito. Ibig lang sabihin, ini-emphasize lang ang kahalagahan ng nagawa upang tayo nakikinig, huwag nating makalimutan. Yun man lamang na maalaala mo kasi ang kasalanan is mayat-maya ang kasalanan. Kaya napakabuting mayat-maya ipaalala sa atin ang naganap noon. Yan lamang mga kapatid ang magpapatibay sa atin. I do believe with the power of the Word of God, kung saan natin ito kinukuha, that's part of the sanctification of the Holy Spirit. The Word of God will sanctify us, continuously cleanse us because of this Word of God. And again, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya ito'y huwag babaliwalain kahit pa ito'y nasabi na noon at marinig uli ngayon. So, the blood of Jesus also brings us healing, kagalingan, physical, spiritual, emotional. Sabi sa Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan, sa ibinugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Mga kapatid,
ano ba ito? Propesiya. Hindi pa nagaganap ang krus, may sinasabi na. Ang lahat ng magaganap sa Diyos na darating, si Sang Kristo na anointed to save us, lahat ng ito ay para sa atin. Kaligtasan natin. Ito ay kasama na ang mga paghampas, pagpapako sa krus at paghihirap. Jesus did not just die to save us from sin. Hindi lamang siya namatay para tayo iligtas sa kasalanan. An expression, pero that is also true, na siya'y namatay dahil sa ating kasalanan. Pero ang magandang idagdag, He died to heal us from the effects of sin. Malaking epekto ng kasalanan. Lalo nang mala nyo sa ating mga LSS, ano ba epekto ng kasalanan? Ang tao ay nag-away-away. Ang tao ay naging kaaway na ng hayop, kaaway na ng kalikasan. Maraming nawala, kaaway ng kanyang sarili, kaaway ng kanyang kapwa. So ito ang naganap pagdating ng kasalanan. At yun ang ginawa ng ating Panginoon naman. Hindi lamang tayo ligtas, kundi upang tayo ay pagalingin sa anumang epekto ng kasalanan. So, yung blood brings healing to our bodies, our minds, and our spirit. Yan mga kapatid ang sinasabi natin na bagamat kalunos-lunos ang naganap sa Kanya, ay ang sinasabi ng Diyos ay inyong alalahanin din, mga kapatid. Yung benefit niyan at yun naman sa Diyos ay peace be with you na tayo. Kaya napakahalagang thank you Lord sa lahat ng naganap dahil ito ay aming naramdaman at aming nakikita. Well anyway, siguro sister wala kang kaimik-imik para bagang Madugo kasi eh. madugo kasi. Madugo ang Oo nga, pinag-uusapan. so break muna tayo para Okay. sige. At tayo babati muna tulad ng dati sa ating mga kapatid na mga birthday. So for June 4th, 2024, Sister Cora. Wow, birthday pala ni Sister Gab Martinez ng taga Bulacan. Yes. Si Sister Grace Perez, Sister Apple Batingan. Tatlo lang ba Oo. ang may birthday? So June 4, 2024. Ulitin happy natin, birthday, Sister Grace Perez. Perez, Sister Gab Martinez, Miss Gab at Martinez. saka si Sister Apple Batingan. Batingan. Ang Sister Apple ba yan ang taga Gumaok? Gumaok. Ano? Yan. Okay. Thank you Lord. Alam ba nyo na pinagaling na ni Lord si Sister Apple? Amen. At because Thank you. of the blood of Christ, ang inyo pong dugo, O God, ang dumaloy sa akin. Yun din ang panalangin sa nating kapatid na taga rito di ba? Lord, ang inyong dugo mismo ang padaluin mo sa ugat ng aking anak. Lord, ang iyo pong dugo mismo ang dumaloy sa akin, sa kabuuan, mula sa isip ko hanggang dito sa kababaan ng aking katawan at sa aking puso. Thank you, Lord. Marami na ang gumaling sa Jesus' name at saka doon sa blood of our Lord Jesus So, Christ. tawagan na natin si Brother Bong Sige, para andyan ba si Brother sayawan Bong? na tayo Brother ng happy Bong. birthday. Happy birthday tayo, Brother Bong. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Enjoy birthday. your day. Thank you, Lord. Enjoy your day. May mga announcement. Before the announcement, congratulations muna kay Lord sa naging matagumpay na CSM, no? Yung youth camp natin sa San Pablo. Wow, hanggang ngayon, ang kwentuhan, walang katapusan, ha? Pati yung mga picture na pinadala. Totoo nga naman. Ilan Sister Maripas ang naka-attend? Oo. Dami nila. Kumbaga saan, ang dami pang nagsasabi pero hindi na ma-accommodate ng ng venue. Anyway, sa next year siguro. Thank you Lord. So glory to God. That's product of
announcing, and at the same time, lahat na nakakita, pinag-pray. Hindi lamang sinuportahan sa pangangailangan, kundi, mga kapatid, yan po ang napakaganda. Pag nakita po natin isang announcement, maging dito sa GMJ, maging sa ating mga fellowship or saan man, yun po yung maging bahagi na kayo ng nagdadasal upang maging matagumpay yung activities na yon. So again, para po sa forthcoming na mga activities, yung isang napakaganda ay yung at importante, yung covenant meeting na gaganapin sa June 15 this year, 1 p.m. onward. At ito po ay gaganapin doon sa City Garden Grand Hotel sa Makati. Pinasasabi po na dalawa ang hotel doon sa Makati. Ito pong isang ating gaganapin ay sa City Garden Grand Hotel. So doon po tayo. Nagpas po ng kaunting message yata si Sister Jennifer ba? Sister Jennifer? Na parang meron bang kinakailangan na RSVP? Meron bang kinakailangan mag-RSVP? It will help. Kung yun man ay may nagsabi o wala, it will help. It will help kasi para malaman natin yung volume din. Ano? So, yun, magsabi kayo kung yung confirmation makaka-attend. This pertains to all active and inactive. Huwag namang makapigil doon sa mga kapatid natin, naku, laki naman ng aking balance pa. Hindi, it is for the active. But of course, let us pray na nakabayad tayo lahat. Kasi covenant ito hindi ito pwedeng baliin. This is between you and God. That is a privilege. Ang Diyos ang pumili sa atin. Magpipray, this is one of the napakadaling solusyonan ng Diyos ang tungkol sa pera, lalo't siya'y malulugod sa paggagamitan nito. So again, all covenant members, active and inactive, are invited. Let us be reminded of our covenant with the Lord. Ayun. Sister, anong sunod na malaking activities pa? Wow, ito yung maganda rin. Life in the Spirit Seminar sa East Area. Sa June 22 naman ito, Saturday, mag-start ito ng 8 a.m. onward. Okay. Sa ating worship center sa East, St. Sa Joseph. St. Joseph. Ayun, ako, thank you Lord. At ngayon po inihahanda na ang lugar at lahat po ay mag-pray. It will start from your desire to attend there. Ang covered area nito ay sa east of Manila and the surrounding area. So, lalo po yung mga ito yung mga umaatenda ng ating mga prayer meeting. As yun namang iba ay naka-attend na pero ibig na muling magkameron ng revisit sa ano ba ang nagaganap nga sa Life in the Spirit Seminar. So, mga kapatid, atin po ngayong ipagpapatuloy na ang ating lesson. By the way, pamya po yung ating song for the week na. So, magandang umaga uli, mga kapatid. Sa pangalan ng Jesus, i-bless tayong muli, continuously, i-accompany tayo ng Holy Spirit sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Meron sinasabi dito na, Sister Cory, yung binubulong mo sa akin, pwede bang i-share mo ang kanina ay ating natapos na yung grouping na mga power and significance of the blood of Jesus Christ. Ang sabi dito, yun ang nagbibigay ng forgiveness sa atin. At ang pangalawa dito ay nasabi natin na yung muling pagkakaugnay natin, reconciliation with our God, na sinundan naman na reconciliation sa ating relasyon sa ating kapwa, lalo sa bahay. At ang pangatlo, nakita natin na ang blood of Jesus Christ ay nagdudulot ng healing or kagalingan, be it physical, emotional, and even spiritual. So, Sister Cora, meron pang isa pero ipagpapahuli ko na ito ha. Okay. So, Sister Cora, pwede bang sabihin mo sa akin yung pinag-usapan natin kagabi tungkol doon sa ano ba yung talagang healing na naganap na tungkol sa mga sugat na natamo ng ating Panginoon. Amen. Ang sa akin naman, yung application naman ang tutukuyin ko ngayon. Ano naman ang mga kahalagahan ng mga patak na dugong iyon ni Kristo. So, yun ang ating tutukuyin ngayon, lalo na sa buhay ng may mga karamdaman. Sabi nga dito, may 7 parte ng katawan ni Kristo ang siyang pinagmulan ng pagdanak ng dugo ni Jesus para tayo'y iligtas. By the way, sabi nga dito, lagi nating sinasabing pinag-aaralan yung paano ba natin na ipagdarasal yung mga may karamdaman. Usual sinasabi nating
Cover us with your most precious blood. So, tingnan natin, paano ba ito nagaganap. So, sabi ko nga, doon sa 7 parte ng katawan ni Kristo na siyang pinagmula ng pagdanak ng dugo ni Jesus para tayo iligtas, ito ay ating iisa-isahin. Una, doon sa agony in the Garden of Gethsemane, dugo at pawis ang sa kanya'y umagos dahil sa tindi ng kanyang alam na kanyang daranasin. So natitiyak niya kung ano ang pagdadaanan niya. Kaya lumabas yung dugo at pawis sa kanya. Sa Lucas 22:42-44, sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala na matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. So, ito is nag-signifies na Jesus won back our willpower to resist temptation because he overcome the greatest temptation that was so intense. It caused him to sweat blood. So Yun. doon talaga So pagka pala yung dugo. tayo ay medyo nato-torture sa mga iniisip natin, mga existing problem, personal, pampamilya o kung ano paman, ang kaaway kasi talagang yun ang kanyang intention eh. Mawala ka sa focus, i-torture ka, alalahanin mo lamang doon sa Gethsemane. Alalahanin din natin yung mga una natin man naging aral na hindi naman masama na kayo manalangin na gawan mo na maalis ang mga torture sa iyong buhay. Pero napakagandang ipanalangin mo sa Diyos. Ang pagpapanalangin lang ay gawing submissive, katulad ng ginawa ni Kristo. No? Yes. Be submissive. Huwag mong utusan ang Diyos. Ngunit, Sabi nga niya, masunod po ay masunod yung yung kalooban kanyang mo. kalooban. So yun pala ang unang Parang tayo, pag nananalangin, hindi yung tayo talagang with reverence na ini-offer natin sa Kanya. Ang padalwa naman ay humigit sa 39 na sugat na tinamo niya ang siyang hinagupit at binugbog habang nakatali sa haliging bato. So sa Juan 19:1, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. So then Pilate took Jesus and scourged him. Sa Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Yung tinatawag na plugging, yung paghagupit sa kanya, ay may mga, sabi nga yung ginamit noon, alam kong tayo nanood lahat ng Passion of Christ, yung inihagupit sa kanya, yung meron daw sabi may 7 tail na ang nakalagay doon usually ay buto ng hayop or bakal. So napakasakit dahil pag ipinampas mo yung talagang dala ang laman, 'di ba? oo. Yes. Flogging is nung siya hagupitin habang nakatali sa haliging bato. Yes. Okay. Ang sunod yung scourging. Dito halos madurog ang tamaan ng pambubugbog ng mga sundalong Romano sa kanya. So ito yung 39 stripe o sugat niya sa katawan, yung external, ay siyang nagbigay sa atin ng pag-asang gumaling sa 39 na major illness na maaari nating maranasan. Pero meron ding internal bleeding, sabi mo nga kanina. Dahil naman sa pambubugbog sa kanya, by the stripes of Jesus, I receive healing in every area of my body now in Jesus' name. Sabi nga, this signifies that Jesus has won back our health. His body was broken so ours could be made whole. Kaya ang kanyang katawan ay talaga nagkadurog-durog sa Pagdad pagkampas. ng Pero, Oo. yun ang naging dahilan para tayo muling mabuo, manumbalik. Alam mo yung 39 na stripes na yon, parang yan ay kulang. Kasi yung accordingly, by tradition, ang ginamit na panlatigo mayroong 7 tails. Pagkatapos, may sima sa dulo. Yes. Sima sa dulo.
Sabi mo ay siguro ito'y pangil ng hayop o di kay metal na matatalas na pagka ito'y hinagupit, tsuk, hihilahin pa. Kaya it's not a matter of tumusok lang ang isang karayom, kundi yung pagkahila na ganon, nagkameron ng hiwa. And Nadala ang laman. can you imagine kung gano'n hindi lang talagang masakit, pero yung umagos na dugo dyan, halos iuubusin ka. Kung hindi lang according to the plan of God, na magtitira hanggang doon sa krus. Ako'y kasama pala kita. Napagawi ako doon sa Robinson, yung chapel doon. Mm-mm. Ano pangalan chapel doon? Sa Robinson Galleria. Galleria. Meron yung chapel sa unahan eh. EDSA Shrine. EDSA Shrine. Well, EDSA Shrine. Naulan kasi, kaya sumilong kami doon. Tuloy nagdasal na rin. It's a respectful place naman. Nung kami lumabas, yung pag-awing sa EDSA na yan, meron doon, rebulto, Jesus Christ, wooden na nililo. Oo, ang daming sugat. Pero nirepresent noon yung napakaraming sugat sa mukha dito. Alam nyo, pag hinipo mo, wala ka na makikitang smooth area. Puro bukol-bukol na. Bagamat I prayed na hindi naman ako nag-worship sa rebulto. Kita ko lamang, nadala ko na ang damdamin. Ito pala ang naganap sa kanya. Kahit bulag, kapain lang yon, makikita kong gano'ng karami. So it's more than 39 sa palagay ko. Kasi Yes. normally, ang parusa dyan is so many hagupit, tapos times 7, napakarami. Ilan, brother? 42. Ayun, yun, 42. sinasabi. 42. That's yung good number ni Lord. Ganon. 4977. Yung pagpapatawad. Oo. Sige, Thank you, research Lord. tayo dito. Si Pastor Oy, magaling mag-research eh. Ano ba naging hatol? Ilang hagupit? May number of hagupit yun eh. Yeah. Depende sa kasalanan. Kung halimbawa, 7 hagupit, na tigpipito naman yung tail, di tama si Pastor Oying. 7 times 7, 49 stripes, no? Anyway, Okay. yung internal, yun ako doon. Yung internal bleeding. Siguradong meron yun. No, alam to ni Sister Nene, yung internal bleeding na gano'n. Yung hindi kita ng tao, pero ramdam noong may sakit, na bakit ako yung hindi makahinga, bakit ganito. Yun ang napakatindi. At dahil na nga lamang ang programa ay makarating hanggang Kalbaryo, hindi pa pinayagan ng Diyos, mapugto ang kanyang hininga doon. Biro mo yan, extended agony. But that part, napakalaki kasi ng kasalanang tinubos sa atin eh. I'm sorry ha, ako'y nadadala lang ng... So, nasa patatlo na tayo. Dumanak ang dugo niya sa ulo nang putungan siya ng koronang tinik. Sa John 19 at 2, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Alam ba nyo, ulit ko lang, share ko, nung kami nasa Holy Land, talagang nakita namin yung tunay, ang itsura talaga nung yung ginawang koronang tinik, hindi laang tinik na maliit, pero ang lalaki ng tinik. At sabi nga, yun ay may lason. This is a poisonous thorn found in the desert areas of the Middle East. At talagang nahipo namin at sabi kailangan wag kayong maturok ni sabi ng aming tour guide. At ang lalaki talaga ng tinik at makapal ang pagkakalago niya. So they poisoned his head by forcing the crown of thorns on him. So hindi lang ipinatong, idiniin pa. So sigurado talagang kitang-kita mo dahil hindi lalabas yung dugo kung nakapatong lang. So, iyon ay siguradong idiniin sa kanyang ulo para talagang sigurado sila na mailubog nila yung koronang tinik. So singit ulit ako. Yung bakit poison, ba't hindi namatay? Ay, syempre, hindi naman kaagad mamamatay yun dahil lang Okay. hindi naman ininom, di ba? Oo. May isang nabasa ako, yung pagkaagos ng dugo, yun ang nag-spit doon sa poison. Pero just the same, again, ang Diyos ang may control niyan. Hindi niya papayagang matapos ang kwento doon sa crown na yon. Oo. Kailangan makarating sa krus. Kailangan makarating sa Kalbaryo.
Sige, hindi na uli ako sasabay. So this signifies that Jesus has won back our peace of mind and that we are free for torment. The enemy can no longer torment our minds. So yun ang napaka-signifies na ibinigay nito. Pati na nga ang mga pagkakataong nakakainom tayo ng mga anumang mga may lason. Sabi ka sa Marcos 16:17-18, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalay sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahama kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Pero sabi nga, kailangan tayo ay manalig, manampalataya at wag nating gagawin, susubukan. Yun naman yung talagang... So, yun ang offshoot. Kumbaga sana'y makainom, makahawak, makainom ng lason. Sinabi kasi ni Kristo, pagkatapos yung sinabi doon na yun ang kapangyarihang ibibigay naman sa believer. Yes. Pero yun ang produkto nung naganap sa pagkakalagay ng poisonous ground. Yun ang pinagmulan pala noon. Okay? At ang pang-apat, dugo na umagos sa ulo at mukha. Sa Mark 15:19, siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at pakutsiyang huluran. This deliverance is for those who have received evil marks for hatred, shame, and disfavor on their face. As you pray this prayer, those marks are disappearing. If you are past due for marriage, sabi nga, God will revive your marital glory now in Jesus' name. So let's pray, may prayer dito, sabi nga, by the blood of Jesus, let shame and disgrace be erased from my life this morning in Jesus' name. So buong puso nating dasalin din yon. Kailangan with reverence nga. At ang pang-5, ang dugo sa kanyang mga kamay, yun in the left and right, represent the evil foundations of the mother and father's lineage, yung mga curse na minana sa mga unang mga magulang. This signifies that Jesus won back our prosperity so that everything we put on our hands to shall prosper. Sabi nga sa Psalms 1:3, yung sabi yung gagawin, anumang gawin mo ay magtatagumpay. Related. Oo, related. At ang pang-6, dugong umagos sa kanya mga paa nang ipako ito sa krus. This signifies that Jesus won back our dominion and authority. Dito sa Genesis 1:26 says, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds and of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Parang sa simula ng creation, parang ibinigay na sa tao ang dominion. Rule it authority. over. Ikaw maglagay ng pangalan, ikaw ang mamahala sa kanya, ikaw ang mag-utos. But because of sin, ang relation natin sa hayop, sa halaman, sa tao, nasira na. Ang sinasabi naman dyan, nung ipako siya sa krus at ang kanyang paa ay dinaluyan ng banal niyang dugo. Doon nagsimula yung power of stamping over something. Yung so, authority. nare-regain natin yung dominion, yung ating pag-regain ng power na binigay ng Diyos sa atin noon. No? So, Yes. yung pala ang isang bahagi noon. At yung kauli-ulihan, ang huling dugo at tubig na dumaloy sa kanyang tagiliran, katunayang walang tinirang dugo sa kanyang katawan at walang nasayang sapagkat every drop counts. Kung maalaala natin doon sa Gethsemane, ganun din ang nangyari, dugo at tubig ang lumabas sa kanyang tagiliran. Amen. So yung pala, sister, ako yung nagtaka, hindi ko agad napansin yung una. Sa Gethsemane, dugo at tubig. Dugo at tubig. Pagkatapos, yung last breath niya, wala na, dugo at tubig pa rin. Ang lumabas. So it means from the very start, Jesus Christ is ready to give everything hanggang doon sa kanyang huling hininga.
Yung, sa kaliwa ba siya sinundot ng Kanan niya. sa kanan? Nasaan ba ang puso? Sister Ne? Kaliwa. Nasa gitna, ano? Gitna. Pero mas nakakiling sa kanan. O, bayang magiliw, pero sa sinalanganan, sa naroon. Nakakiling sa kanan. Nakakiling sa kanan. Yata. Anyway, wherever it is, yun ang purpose. Para huwag mabali ang buto ng ating Panginoon because it's part of yung ating sinasabi sa Old Testament, ang ginawa sa Kanya, utos na rin ito ng langit. Tinusok ng sibat ang katawan ni Kristo at umagos dito yung kapirasong dugo at tubig. Pag sinabing lumabas na ang tubig, lumabas na ang dugo, yan ang ibig sabihin ay either katapusan o simula ng buhay. Pag manganganak ang tao, ang babae, ano bang unang lumalabas sa Tubig. yung panubigan? Panubigan. Ang iba, kung minsan dugo may at tubig. dugo. Well, anyway, so life and death pala ang symbol niyan, no? So, thank you, Lord. At makikita natin, yun yung pong bigyan ng kahalagahan ang mga narinig. Huwag sasabihin natin, ay, ano lang yan? Figure of speech. Sa lahat ng narinig natin sa Bible, ang marami din very, very radical. Hindi ka panipaniwala. Pero paniwalaan natin, mga kapatid, pagkat walang mawawala. Walang mapapasulat sa Bible na hindi sa ikagagaling ng tao at ikapupuri karangalan ng ating Panginoon. Sabi nga, kailangan maniwala. Kailangan Kasi manalig. kung maniwala Oo. at manalig. Yun. So, once we pray again, once more, in Jesus' name, blood of Jesus, cover us with your most precious blood. Patungkulan mo na kung alin doon sa parte ng iyong katawan ng ipanapanalangin ang meron kang gustong ipanalangin. Ayon sa nabanggit, mula sa ulo, crown, hanggang sa katawan, yung mga stripes, hanggang sa kanyang tuhod, nagkadugo rin yan eh. Hanggang sa internal organ niya, nagkadugo rin, hanggang sa kamay, hanggang sa paa, yun ang napakagandang nakikita mo pag ikay nagpipray over na cover this guy with Your most precious blood. Cover our car, cover our house, cover wherever our family ay kung saan sila naroon. And in Jesus' name, you're authorized because you're a believer, you're born again. So that's the two effective instrument power na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Yun din, ganun din. Pagka daw tayo ay magbibless ng tao, ng mga bata, nakakatuwa sa QC o saan man tayo pumunta, doon ang mga bata, pati matatanda, ay talagang walang tigil ng pagbibless. Pabless po, pabless po, pabless po. So again, huwag natin sasayangin naman yun, no? Lagyan natin ng laman yung pagbibless sa Kanya. Anong gusto mong i-bless sa Kanya? Bless ka, bless ka. Kung ano man, ano ba ang gusto mong i-bless ko sa iyo kung kinakailangan? Pero lagyan natin ng laman ang lahat ng bagay na ating ginagawa for the glory of our God. So, Amen. itutuloy ko na, sister, ha? Yes. Yung ating kanina, 2 yung ating nakuha na. 3. 3, ang sabi natin ay una sa lahat ay yung kapatawaran, pagkatapos ay yung reconciliation, pagkatapos kagalingan. Ngayon, ang susunod yung victory over the enemy. Yung blood of Christ, yan ay, kumbaga sabi, isang malaking pagkakamali ng kaaway at kanyang dinala yung kanyang mga alagad upang si Kristo ay dalahin doon sa Calvary at maranasan niyang kamatayan ng isang kriminal. Pero yung pagdating doon, yung pagdanak ng dugong yan, ito ngayon ang naging, kumbaga tuwing maririnig ng kaaway na binabanggit ng mga alagad ng Diyos, ang dugo ni Kristo, nakakaramdaman ito ng another defeat. Kapag doon siya nagkameron ng total defeat, wala na siyang power nung dumaloy na ang kabuuan ng dugo ng ating Panginoon. Kasi one reason is that ang ating Panginoon hindi nagtira ng kahit na ano pa dahil ang kanyang tinutubos ay talagang sobra ang kasamaan. At katulad ng mga hayop, ang mga hayop noon pagka ini-offer, I do believe, hindi nasasaid yung dugo kung ano lang kailangan na siyang paglagakan. Pero dito kay Kristo, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hinayaan ng Ama, hinayaan ng Anak, na maubos ang kaisang drop ng kanyang dugo. Kaya napakahalaga na ang enemy ay malaman natin na ang demonyo, pag nabanggit ito, yan ay naririndi at yan ay tumatakbo. Kaya nga yung pag nagkakastayo ng mga sasamang espiritu, use the name of Christ, use the holy and precious blood of Christ,
and sooner sa ating pag-aaral sa next week, yun namang the Holy Cross of our Lord Jesus Christ. So, let's move on. So, ito na siya. At masasabi natin na dito nga na ang kaaway ay hindi na, wala naman siyang sa hininga. Basta maulit to, tatakbo na yan. Well, anyway, let's go further para po makita natin yung kaunting detalye pa ng sinasabi ni Sister Kat, sinasabi ko kanina. Yung the power of the blood of Jesus Christ, we receive forgiveness through the blood of Jesus Christ. Romans 3:25, God sent Him to die in our place to take away our sin. We receive forgiveness through faith in the blood of Jesus Christ. Through faith. Narinig mo, hindi ka naman naniwala, wala ring epekto sa iyo yun. Sa Hebrews 9:22, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of the blood, there is no remission. Talagang mayroong dapat magbuhos ng dugo. At yun naganap na. Ibinuhos na ng Diyos ang kanyang dugo, at yun ay dapat ating paniniwalaan. Yun ay dapat natin na aangkinin natin. Hebrews 10:18-19, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangang pang paghandog dahil sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Pook na kabanal-banalan. The holy place, makapal na tulda, pagkatapos ay the Holy of Holies. Walang makakapasok, once a year pa yan, kundi yung holy priest, yung high priest nila doon. But this time, si Jesus Christ, binasag na yan. Nung siya'y nakapako sa krus, meron tayo nabasa na biglang nagdilim at nahati ang kalangitan. Yun ay simbolo rin na bukas na ang langit, tayo ay pwede na makatawag sa Ama anytime. Tayo makatawag na Ama, salamat po, patawad po, salamat po, patawad po. So in other words, when sins have been forgiven, offering any sacrifice is no more necessary. Any sacrifice, offer yourself as a living sacrifice. Paggamit ka sa Diyos. Paggamit ka sa Diyos, ang gusto niya. Jesus died on the cross for your forgiveness. You must have faith in the blood of Jesus for the forgiveness of your sin. So number 1 ay forgiveness. Number 2 ay na-justified by the blood of Jesus Christ yung ating katayuan. Sa Romans 5:9-10, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo'y napawalang sala, lalong tiyak na maligtas tayo sa puot ng Diyos. Dahil dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. We have been made right or justified by the blood of Jesus that was shed on the cross. We are righteous before God because the blood of Jesus. And then of course, there will be no more condemnation. Ang number 3, we have redemption through the blood of Jesus Christ, the redeeming power of the blood of Jesus Christ. Redemption is deliverance by paying a price. We are purchased or redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. Sa 1 Peter 1:8-19, it says, we are not redeemed with a corruptible thing, hindi lamang anumang bagay, kahit pag anong kalaking halaga ito, maging ito'y silver or gold or what have you, kundi mismo ang most precious blood of God ang siyang tumubos sa atin, siyang ipinangbayad. And that is why we are more than fully paid. Sobra pa. Dapat si Kristo ay suklian pa. Well, anyway, huwag na natin basagin kung ano nakalagay na we are fully paid sa ating mga nagawang kasalanan. Acts 20:28, it tells us that Jesus purchased the church of God with His blood. The price you are willing to pay for something shows how much you value it. Jesus redeemed us with His blood. Kung may tutubusin, ang pinakamahalaga ang ginamit ng ating Panginoon. Pang-apat, the blood of Jesus Christ cleanse us from our sins. So, it is related. Cleanse us from our sins. Sa 1 Peter 1-2, si Apostle Peter, writing to the pilgrims of the dispersion, yung mga nagkalat-kalat na mga mananampalataya, tungkol dito, that yung foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ is called the blood of sprinkling, which means the blood of cleansing. Sa old practice, kapiraso, kalahati ng dugo, yan sa altar, cleansing. Kapiraso, ikakalat sa mga tao na humihingi ng kapatawaran. So, sa 1
1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. Sabi ni Spurgeon, there may be some sins of which a man cannot speak or remember, but there is no sin which the blood of Christ cannot wash away. It covers all. Ang ating response is to just response. Alisin na yung prideful spirit, o di kaya naman ay huwag magkunwari, o di kaya naman ay lumuhod na. Open your heart to the Holy Spirit because anyway, alam naman niya, kilala tayo. Kaya kung ikay magtatago pa, kung ano man yon, ay para ka doon sa kwento ng scapegoat na makabalik yung mama na nagpataboy sa scapegoat, kung marinig niyo yung ating pinag-aralan noon, ang iba'y nagagalak na kasi hindi na maalala ng Diyos ang kanilang kasalanan, pero yung isa na hindi naglahad ng kanyang inililihim na kasalanan, ay siya ay malungkot. It will take him another year para humingi uli ng tawad. Thank you, Lord. We can go to our God anytime, even this very moment, para kung ano man yun, makahingi tayo ng tawad sa Kanya. So yun ang sinasabi. Walang maililihim sa dugo ng ating Panginoon. The blood of Jesus also cleanses from the conscience of dead works of sin. Hebrews 9:13-14, for if the blood of bulls and goats and the ashes of heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without fright to God, cleanse your conscience from dead works to serve us, the living God. So, no more condemnation, including yourselves. Hindi na dapat na lagi na lamang pahirapan ka na iyong konsensya. Once and for all, hingi ng tawad. Kasi hindi mo nga nahingi ng tawad, so walang complete forgiveness. Pero through your heart, through repentance, then here comes the peace of joy of the Lord. At because the Holy Spirit is there, at makikita mo naman, ang bunga sa taong talagang humingi ng kapatawaran, sincerely, ay makikita mo mga bunga nito. Siya ay meron ng lalong mapagmahal, peace and joy. Yun ang fruit ng Holy Spirit na sinasabi, no? So, ang panglima, access to the presence of our God. Hebrews 10:19-20. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. We have access to our God. Thank you, Lord, sa lahat ng provisions at ng iyong binigay sa aming napaka-espesyal na grasyang ito. The blood of Christ gives us eternal life. John 6:53-54. Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. The promise of the Lord, it is true and it will happen. I will raise him up at the last day. So John 6:54. He was talking about the eating of His body. He is not talking about the eating of His body and drinking of His blood, literally. He was referring to believing in the sacrifice of His body and blood in the cross through which He would offer salvation to humanity. It is a matter of believing. All in all, nagsisiruin palagi yan to sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son, body, soul, and ang kanyang dugo. If you believe in that, then you will not be mapapahamak at makakameron ka pa ng eternal life. The seventh is, it gives us victory over Satan. Colossians 2:15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito para mga bihag na kanyang ipinirada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Sa Revelations 12:10, Satan is called the accuser of the brethren who accused them before God day and night, but has been cast down. In the Old Testament, he accused Job and Joshua, the high priest. So ito ginaganap noon, at hanggang ngayon, itong ginagawa ng kaaway. Ina-accuse tayo. Tayo ay dinuduro, pinaalala sa atin ang mga kabiguan. Pero just remember what happened to Jesus Christ when He offers His blood, His life. Yan ay paid na. It's just a matter of us being ignorant. Kaya ating pinakikinggan pa rin ang tukso ng ating mga kaaway.
So believe in this. In order to believe in all of these things, ang sabi, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Fill ourselves, our hearts, with the Word of God. And its Word of God is the will of God. Patunayan natin yung ating responsibilidad sa Word of God, nagagampanan natin, and God will prove also yung kanyang sinasabing promise. Only by doing that, yung patuloy at patuloy na humahanap ka ng kalooban ng Diyos sa Scripture, tinitingnan mo, yung magaganap to sa iyo, yun na may patutunayan sa iyo ng Diyos na magaganap, ang iyong paninimpalataya at paniniwala ay magiging mas matibay at mas mabilis. Katulad ng mga pag-aaral na tulad nito. Wala tayo doon, and we not even spiritually present doon sa nagaganap sa kalooban ng ating katawan. Pero kung tayo may pananalig na ganon, ano man ang marinig natin, yun ay ating treasure na isang malaking bagay na hinding-hindi na natin ito pakakawalan pa. Ang ikawalo, the shedding of the blood of Jesus Christ established the new covenant. Anong old covenant? Through the blood of mga hayop. But this one, this is the blood of our Jesus Christ. Anong sabi niya doon sa huling hapunan? Take this, eat this, that's the body. Drink this, this is my blood. The new and present covenant. Do this in memory of me. Yun ang new covenant. Yung kanyang blood na ang kanyang itinaya para dito. Speaking of covenant na ganyan, yung the new covenant, mga kapatid, ipag-pray po natin, anytime from now, our church is also ready to have the breaking of the bread. Yun po ay pinagpipray, patuloy pinagpipray ng ating pastors, ng ating mga pastors. At yun ay importante, kaya dapat ay maganap din sa atin. Ewan ko kung kayo ba'y napagsabihan ni Mami Ligaya noon na habang tayo wala pa, doon sa simbahan inyo pinupuntahan, doon pwede kayo mag-take ng communion. So ito yung new covenant. May nakita lang tayo dito na iba't iba kasi ang pagpapractice nila, paniniwala kung bakit nila ito yung ginagawa. For example, yung Catholic Church, kung saan tayo ay galing, kung saan tayo ay naroon pang ilan, Orthodox, the Eastern Orthodox Church, the Oriental Orthodox, the ancient churches of the East, the Lutherans, at iba pa, Anglicans. Ang kanilang pagtitake doon sa breaking of the bread actually really is the real presence of Christ in the Eucharist. Ito yung transubstantiation. Pag sinabi ng pari na, this is my body, this is my blood, ang tanggap doon ay, yun na yun. The real body, the real flesh, and the real blood. Ang tawag nila doon ay transubstantiation. Nagpalit na. Well, ako hindi ko kayang i-condemn o hatulan yon. Kasi maraming mga bagay sa mundong ito ang ipinag-pray din ng mga involved na pari, ng bishop, ng pope, ng mga ministers, ng mga pastors. Marahil yun ang leading sa kanila. So be it. So be it. Hayaan natin sila. Yun namang iba, meron tinatawag na consubstantiation. Yung simultaneously, yung bread, yung wine, the physical bread, the natural bread, natural wine, sabay na nandoon naman ang body, flesh, and then the blood of our Jesus Christ. Yun ang tawag ay consubstantiation. Yung isa ay transubstantiation. Pero higit na marami ang ginagamit doon sa kung anong sinabi doon sa ating binasa tungkol sa Matthew 26, 27, 28. Do this in memory of me. So, siguro tayo, pag dumating na tayo doon sa actual na breaking of the bread, will be on this side. This is for the memory of Jesus Christ. Because ito yung kanyang bilid. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Walang binabasag o walang kinokontra na practice ng sino mang church. Ako'y nagsasalita lang na ganito dahil yun din ang aking tinatanggap pag ako'y tumatanggap ng communion. So, for whatever happens, this is simply memorial. Do this in memory of me. Yun ang new covenant. Yan mga kapatid, ang new covenant. Na-over tayo. So, mga kapatid, ito po tayo. Ang blood of Christ, napakalaki na nagawa sa atin, still continuing na tayo ay nililinis through the Holy Spirit. Siguro, in closing, let us pray again the prayer of acceptance.
Kasi yun ang kinakailangan na lagi na lamang manariwa sa ating puso at isipan. Let us pray. O aming Diyos, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong anak na si Jesus. At sa pagbibigay na yan, nakita po namin na hindi lamang parang isang Christmas ang binigay mo sa amin, kundi isang kalbaryo para sa iyo, para sa Kanya. Pinahirapan, inalipusta, sinampal, ipinako sa krus, dumaloy ang dugo, at ito kami ngayon, nabibiyayaan dahil ang naging bunga nito ay forgiveness, reconciliation with you, at reconciliation sa lahat ng buhay dito sa lupa. Salamat din at dahil dito ang banal na Espiritu ay ibinaba mo upang kami manatiling kasama ng iyong presensya. Salamat po Lord sa lahat ng nagaganap. Salamat po at pinili mo kami na dalhin sa simbahang ito ang kompi upang hindi lamang maging bahagi ng pagpapalaganap na magandang balitang ito, kundi sapagkat every now and then, kami ang una nakakarinig ng mga pagpapalang sinasariwa mo sa amin dahil nga po aming nakakalimutan. Kaya nga po, muli inuulit po namin, salamat kay Jesus, salamat sa kanyang pagliligtas, salamat sa Holy Spirit na patuloy kaming pinababanal, at salamat po sa iyong pangako sa dulo paraon na kami isasama mo sa iyong kaharian to receive the glorified body and to have a great reunion with our loved ones. Glory to your Father, to your Son, and to the Holy Spirit. Again, Lord, naway naging kalugod-lugod sa iyo ang bawat salitang iyong narinig, ang nakita mo sa aming puso, sa aming isipan, at i-bless mo po ang aming ipagsasabuhay tungkol sa powerful and wonderful blessing of your precious blood. Again, Father, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Last Hallelujah. awit. Ayan. So, yes. Repeat Yung song. ating awitin. Yes. Roll Last- hatiin. This is Hindi. Yung ating awit. Hindi pa yon. Yung ating awit na Ayun. May request yata. God. Ayan. Yung is God's got an army marching through the land. Deliverance is their song, their singing in their land. Everlasting joy and gladness in their hearts. In this army I've got a part. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. One more time. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood, it's the blood, it's the blood that sets me free. Thank you, Hallelujah. Lord. Praise the Lord. So, matuloy naman yung repeat song natin for the week, composed by Sister Vera Amistoso and interpreted by Sister Nicole. sige. May additional pala birthday. Walang Sister, masama. birthday din pala ni Sister Mabi Lalog and Sister Jasmine Lapak. Oo, mabilalog. Anyway, pag huli, mas maraming blessing daw yan. Amen. Hallelujah. Kayo ang magbabayad ng blowout. Mabe Lalog is from Lipa City, anak ng Sister Luz. Luz Lalog. Jasmine Lapak. Oo, okay. tama. So, happy birthday, Sister Mabe, Sister Jasmine. So, for our repeat song, Luwalhatiin ni Sister Vera Amistoso at inawit ni Sister Nicole. Sister Nicole ba to, brother? O, tingnan natin. Ay, iba naman. Ako, sorry, marami po kaming medyo... Live kasi, live. Another singer? Live. Okay. Sige po, magandang umaga ulit sa ating lahat.
araw na lumilipas, isip ay lumilipat, iba't ibang nakikita, naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipad, iba't ibang nakikita at naririnig. Ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Subalit ng aking naalala ang tapat na pangako mo sa'kin na ako'y di iiwan, di pababayaan, magpakailan pa man. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyo. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyong kabutihan. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the